Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Ngayong araw ng kalayaan, Pangulong Bongbong Marcos nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakawatak-watak umano ng bansa. Nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Habang si Vice President Sara Duterte muling iginiit na wala siyang ambisyong palitan ngayon sa pwesto si PBBM. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia nakaburol na ngayon sa Davao City. Head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin dumalo sa vigil para kina Baterbonia at Divine Adili. Resort kung saan nalunod ang dalawang student athletes, ipinasara habang gumugulong ang investigasyon. At Angel Castro, ipinakilala bilang bagong Viva Max Queen. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. This has been my guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaking nanuntok ng kanyang kainuman sa Pangasinan. Ang biktima kasi nabagok at namatay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Mag-ingat kung sinong makakainuman dahil ang isang lalaki napahamak sa Pangasinan. Gabi ng June 6 nang magpuntang 28 anyos na si Elias Ver, kasama ang kanyang pinsan sa barangay Kayangas, San Fabian. Pakaisa na nilang katrabaho na umalis at hindi na nila inabutan. Pero inaya silang mag-inom ng kaanak ng kanyang katrabaho. Doon na nagsimula ang iringan. Kalasingan po nila, kung di ata nagkaintindihan, meron siguro silang naging topic na medyo kontra sa pagdinig nila. Sumibat ng magpinsan, pero bago tuluyang makaalis, sinuntok ng isa si Ver at hindi na siya nakabangon pa. Bumagok yung ulo niya sa magsimento, yun yung cause ng pagkapatay niya. Naaresto agad ang 27 anyos sa sumapak kay Ver, pero tikom pa siya sa pangyayari. Desidido ang pamilya ng biktima na kasuhan ng sospek. Ayon naman sa San Fabian Municipal Police, pinag-aaralan nila kung anong kaukulang kaso ang isasampa sa kanya. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nanguna si Pangulong Bongbong Marcos sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Maynila. Sinamahan din siya doon ng mga lider ng Kamara at Senado. Live na magbabalita mula sa Malacanang, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Cheryl, kasama ni Pangulong Bongbong Marcos ang first family ng pangunahan ng mga aktibidad para sa 128th Independence Day celebration sa Maynila. Nagsagawa ng flag raising at wreath-laying ceremony sa Rizal Park. Sinundan ito ng military at civic parade sa Quirino Grandstand. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kalayaan. Sabay kinonekta ito sa mga hamon ngayon ng katiwalian at pagkakanya-kanya. Pero naniniwala pa rin daw ang Pangulo sa kabutihan ng bawat isa. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Bukod sa first family,
Present din sa selebrasyon ng ilang miyembro ng gabinete, maging sina House Speaker Bogie D at Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Kanina, napansin natin na pagdating ng Pangulo, nagbatian at nag-usap din sila sandali ni Gatchalian, pero wala pang impormasyon sa napag-usapan. Cheryl, sa ngayong balik Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos para naman sa Vandenur mamayang hapon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Sa Cebu, simple ang naging paggunita sa Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang flag raising ceremony. Nag-alay din sila ng mga bulaklak kay Datu Lapu-Lapu, ang kauna-unahang bayaning Pilipino na dinepensahan ang ating mga isla na sa mananakop. Sa Davao, binigyan diin ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gustong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalita si Bril Montalvo. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park, Davao City. Kasama niya sina Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at ang security cluster at mga empleyado ng lungsod. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa bantayog ng ribulto ni Gat Jose Rizal. Ayon sa bise, ang pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ay hindi lang nangyayari kapag merong mga mananakop na dayuhan. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino. Itinanggi naman ni VP Sara na pangungunahan umano niya ang people power para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw niya gustong agawin ang posisyon ni PBBM. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Nagbigay din ng pahayag ang bise kaugnay ng sinapit ng nasawing atletang si Rene Baterbonia na tubong Mindanao. Nakakalungkot na ganun yung nangyari, no, sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin. Kaisa raw si VP Sara sa pamilya Baterbonia sa paghingi ng hustisya sa nangyari. Ayoko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Kapatid para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
Sinimulan na ngayong araw ang public viewing sa labi ng Ateneo player na si Rene Baterbonia sa Davao City. Para sa detalye magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa mga oras nga na ito ay nakapila na yung ilang mga taga-suporta at mga gustong sumilip sa loob para nga magbigay suporta para nga dito sa yumaong Rising basketball player na si Rene Baterbonia. Alas 11 pa nga lang kaninang umaga, may kahabaan na ang pila. May bata, matanda na nag-aabang na makapasok sa loob ng Christ the King Chapel sa loob ng universidad. Isa kasi itong si Rene na iniidolo ng ilang mga kababayan niya dito sa Davao. Ipinakita niyang galing sa hardcourt na nakatulong mag-uwi ng kampyonato sa palarong pambansa noong 2025 at siya ring hinirang na MVP. Pasado alas 2 kaninang madaling araw nang makarating ang labi ni Rene dito sa Davao. Pero Cheryl ngayon open for public na ang sitwasyon dito, pero kailangan magdala ng mga bibisita dito sa may Ateneo de Davao ng kanilang mga valid ID para makapasok sa loob. Cheryl. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makita at makausap ang mga magulang ni Rene? Cheryl, sa mga oras na ito, hindi pa sila nagbibigay ng bagong pahayag. Pero nauna na silang magpasalamat sa mga naramdaman nilang suporta at mga nagbigay suporta dito kay Rene. Pero so far, inaantay pa rin natin, inaantabayanan natin kung lalabas na sila, magbibigay ba sila ng statement ang pamilya ni Rene o kahit ang Ateneo de Manila, Ateneo de Davao University. Pero so far, hanggang ngayon, patuloy natin inaantabayanan yung updates dito. Cheryl? May mga nakita ka na bang personalidad na nakiramay, Ivan? Cheryl, sa mga oras na ito, wala pa tayong nakita. Pero kanina ay nakita natin yung ilang mga miyembro o mga teammates ni Rene dito sa Ateneo de Davao. Ito yung mga naging teammates niya noong palarong pambansa. Pero hindi na sila nagbigay ng statement, hindi na sila nagpa-interview sa atin. At nakita lang natin na talagang nagbigay sila suporta para kay Rene at patuloy nga natin na antayin yung kung meron bang darating dahil nauna nga dumating si Senator Robin Padilla noong nakaburol si Rene sa Maynila. Pero ngayon ay naantay pa natin, naantabayanan pa natin kung meron bang mga personalidad na darating dito. Cheryl? Saan at hanggang kailan ang public viewing? Tama ka dyan, Cheryl. Ang public viewing ay nandito sa Ateneo de Davao Senior High School building. Dito yan sa may Bangkal. And open siya ngayong araw, Cheryl, mula alauna ng hapon hanggang alas 5 mamayang hapon. Pero bukas naman hanggang linggo, pwedeng mabisita at pwedeng sumilip yung ilang mga taga-suporta mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Pagkatapos kasi ng Cheryl, dadali na si Rene doon sa kanyang hometown sa Talakpogon sa may Agusan del Sur, kung saan nga doon na siya ihatid sa kanyang huling hantungan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ipinasara muna ang resort sa Aurora kung saan nasawi ang 2 players ng Ateneo Blue Eagles. Nananatili namang tikom sa insidente si Coach Tab Baldwin matapos daw siyang pakiusapan ng Ateneo de Manila University habang isinasagawa ang investigasyon. Magbabalita si Mon Gualvez. Sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang kontrobersya, nagpakita si Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Sumama siya sa candlelighting and vigils sa Ateneo de Manila University para sa nalunod na Blue Eagles player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsagawa rin ng memorial mass ang Ateneo community para sa 2 atleta. Panawagan ng higit 100 faculty members ng Ateneo, transparency at accountability sa nangyari. Habang gumugulong ang investigasyon, sinabi mismo ng Ateneo de Manila University na naka-leave muna sina Coach Tab at team manager na si Christopher Epo Kimpo. Pero dismayado si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa pag-leave ni Baldwin. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. Bakit on leave? Bakit hindi pinapaliwanag yung sinabi ng mga players niya kung totoo ba yan o hindi. So, yun po ang isa sa mga gusto nating maunawaan. Nilinaw naman ng universidad na hindi personal choice ni Coach Tab na manahimik. Hiniling daw nila ito habang inaalam ng mga otoridad ang tunay na pangyayari. Bumuo na ng hiwalay na fact-finding team ang Ateneo.
Voluntaryo namang humarap sa NBI ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort sa Dipakolo, Aurora, kung saan naka-check-in ang Ateneo Blue Eagles para sa kanilang training camp. There are so many theories, there are so many allegations and finger pointing. So we commiserate and we sympathize with the family. But again, the truth will have to come out after thorough investigation and fact-finding. 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa resort. Pero ito raw ang unang beses na may nalunod. Kabilang daw ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo kina Baterbonia at Adili. Pinagbawalan naman daw ng coaching staff ang mga tauhan ng resort na kumuha ng video at picture sa mga manlalaro para sa kanilang privacy. Ayon naman sa tourism officer ng Dipakulaw, hindi ito ang unang beses na may nalunod sa lugar na kilala sa mapanganib na rip current. Ang rip current ay malakas, makitid at mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. At ilang resort na raw ang napasara rin dahil sa insidente ng pagkalunod. Pero sa pag-inspeksyon na LGU sa Hermanos Leisure Farm, napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. giit naman ng kampo ng resort, mayroon silang warning signages tungkol sa riptide at mayroon ding house rules. Alam din daw ng mga coaching staff at ni Coach Tab Baldwin ang panganib ng rip current sa lugar. Sa pagkakaalam ko sa interview po sa kanilang coach ay ang sabi po ng coach nila ay alam niyang tumingin ng rip current. Bagamat may paunang ulat ng Aurora Police na walang senyalis ng foul play, iginiit ng NBI na ang aksidente ay hindi agad nangangahulugan ng walang pananagutan kung may paglabag sa tamang safety standards. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Susunod, maraming apektado ng lindol sa Mindanao, hindi pa rin daw nararating ng ayuda. Hingi tayo ng update mula sa DSWD. At seguridad sa Senado, todo higpit ngayong araw ng kasarinlan kahit naman walang pasok. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Emosyonal ang ilang evacuees sa General Santos City. Wala na raw kasi silang uuwi ang bahay matapos mawasak dahil sa lindol. Magbabalita si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, umabot na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao ayon sa Office of the Civil Defense. At dito naman sa General Santos City na naapektuhan din ng pagyanig, isang malaking hamon pa rin sa mga residente kung paano makakabangon. Pakas sa mukha at bawat gusali ng lungsod ang pinsalang dala ng malakas na lindol. At sa Barangay Lagaw, mapapasyente at evacuees, iisa ang hiling ang makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Dito nga sa evacuation center ng Carcon, nagsama-sama sa isang gym ang 84 na pamilya. Hindi sila makauwi dahil ayon sa kanila, hindi na mapakinabangan ang kanilang bahay. Si Nanay Rizzo Lunga, emosyonal pa rin tuwing maaalala ang nangyari. Narito ang kanyang pahayag. Ang nangyari kasi noon, hinatid ko yung mga anak ko na maliit sa school. Tapos nakasurvive kami doon, may stampede kami sa court. Pagdating ko sa bahay, as in, ang natulala na hindi ko matanggap ba? Ganun palang nangyari sa bahay.
Bagaman mayroong pagkain na ayudang dumarating, isa sa hamon nila ngayon ang supply ng tubig. Mahina pa rin kasi ang tulo at short pa rin ang supply ng pwedeng inumin. Samantala sa isang ospital dito sa Barangay Lagaw, nananatiling nasa labas ang 70 pasyente. Natatakot kasi sila na magkaroon pa ng aftershock. Cheryl. Daniel, ano-ano na yung mga nagiging hamon dito nga sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente? Alam mo, Cheryl, sa pag-iikot-ikot ko sa bawat barangay, talaga namang nag-iintay sa labas ng bahay yung kanilang yung mga residente dito sa General Santos City. Ganon din naman sa IX program ng DSWD. Yung iba doon talagang nag-iintay kahit na wala pa daw sure na timeline. Pero isa nga sa hamon ayon sa CDRRMO ay yung signal, yung communication kasi dito bumabagsak pa talaga. At bukod pa doon ay nakausap ko din ang ibang LGU ng barangay. Ang sabi nila ay manpower talaga dahil muna nilang pinapriority ay yung mga nasa evacuation center. At yun nga ang isang mga dinudulog talaga ng mga nasa residente na nasa labas ng bahay na bakit daw ang evacuation center muna ang inuuna when in fact dapat fair daw para sa lahat, Cheryl. Bakit nga ba? Ano ang sagot dyan ng pamahalaan? Yes, Cheryl, alam mo na itanong ko din yan kanina, pero ang sagot nila sa akin ay nagmi-meeting pa daw. So kaninang umaga nagmi-meeting pa daw sila para mas mai-assess dahil yung IX program ng DSWD, Cheryl, pinagkaguluhan talaga. So pinaka-ina-assess nila dito kung paano ma-organize na mai-distribute to sa mga residente dito, Cheryl. Gaano karaming pamilya merong mga nananatili sa evacuation center, pero yung mga naghihintay, sabi mo, sa gilid ng kalsada para sa anumang tulong, gaano karaming barangay or pamilya ang pinag-uusapan natin dito? Alam mo, Cheryl, halos sa lahat ng barangay naman na nadaanan natin ay may mga natutulog sa tent. Pero ang pinaka napuntahan natin ay Barangay Acacia at Barangay Lawag. So doon, Barangay Lawag, Barangay Acacia at yung isang barangay doon talagang tinamaan ng fault line. So yung tatlong barangay na yon, yun yung pinakamaraming tao o residente na natutulog sa labas. Ang tinanong ko rin naman sila, sabi ko, bakit ba kasi nandito po ba kayo? Ba't ayaw niyo po muna sa evacuation center? Isang concern kasi nila doon is baka manakawan. So pinoprotektahan daw nila yung gamit nila, Cheryl. Anong ginagawa din ng kung sabi mo nga ay nagmi-meeting pa para sa sistema, pwede namang ang in charge, di ba? Like yung barangay officials. Yes, Cheryl, ayun nga ang ating tinatanong din. Ang pinaka-barangay official ang nilapitan ko at gayon din naman yung CDRRMO. Pero ayun nga ang sabi nila sa akin, talagang ina-assess muna nila kung paano ma-distribute to ng organized, Cheryl. Si Mayor ba nakakaharap ng media? Ano rin ang kanyang pahayag on this sa kanilang sitwasyon? Cheryl, si Mayor Lorelai Pacquiao ng General Santos City ay nakaharap natin kahapon kasama ang apat na majority block senator. At ayun nga ang kanyang pahayag, nahihirapan din talaga yung LGU kung paano ito masusolusyonan dahil bukod pa nga doon merong isang barangay na napuntahan natin or isang barangay na napagalitan daw yung kapitan dahil hindi na i-report na malala nga yung naging pinsala doon sa barangay na yon, sa Barangay Acacia yon, Cheryl, dahil yun nga parang sinabi dito na dapat daw ay nire-report sa mayor's office para mabigyan talaga ng tugon o solusyon, Cheryl. Bakit ano ang sitwasyon ng Barangay Acacia? Cheryl, doon kasi sa Barangay Acacia, tsaka sa mga kalapit na barangay, doon yung pinaka sinasabi ng mga residente doon ay fault line. So kung makikita mo, napasok ko kasi yung ibang bahay doon, okay naman silang tingnan kung titingnan mo sa labas. Pero pag pumasok ka sa pinakaloob, talagang umangat lahat ng sahig at nagkaroon ng sinkhole. So yung mga residente doon, yung iba nasa evacuation center, yung iba naman, yun nga, katulad ng sabi ko, nandun sila sa labas ng bahay nila. Ano pa yung mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng lindol at ano yung hakbang nga rin ng pamahalaan? Well, sabi mo nga, nagmi-meeting pa sila, I don't know kung hanggang kailan yung pwede nilang i-meeting. Lunes pa nangyari ito, nasa Biyernes na tayo. Hanggang ngayon, wala pa rin silang naiisip na sistema kung paano magbibigay ng ayuda. Ayun nga, Cheryl, talagang nakausap natin yung mga residente doon sa Barangay Acacia. Talagang nanghihingi talaga sila ng tulong, emosyonal din. Si Tatay Lotlot, dahil nagbibigay daw ang ibang mga LGU doon, tubig lang. Hindi naman daw sapat yun. So, ayun nga ang sabi nila,
kailangan nila ng tubig, kailangan nila ng pagkain, at bukod pa doon, kailangan nila ng mga kumot kasi yung iba nga nasa tents lang sila. At kahapon nga, Cheryl, umulan din dito. So isipin na lang na napakahirap na sitwasyon ng mga kapatid natin na nandun sa labas lang ng bahay nila at tent lang ang nasisilungan, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Ilang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, may mga lugar pa ring isolated at pamilyang umaasa na lang sa limos, partikular sa Glan, Sarangani. Magbabalita si Gary De Leon. Sa aerial shot sa munisipyo ng Glan, makikita ang mga gusali na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa plaza ng Glan, makikita rin ang mga kulay pulang tolda na pansamantalang tinutuluyan ng mga pamilyang lumikas. Sa gumuhong supermarket na ito, na-retrieve ang isang bangkay. Binabantayan naman ang munisipyo ng Glan sa banta rin ng pagguho dahil sa patuloy na aftershocks. Naging isolated din ang ilang bahagi ng Glan matapos masira ang mga tulay at kalsada. As of now, we have 20 casualties pero marami pa akong casualties na yung natabunan ng landslide. So hindi pa namin naumpisahan ma-retrieve. One of the reason is wala kaming fuel. Walang fuel kasi ang Glan kasi 3 days kaming na-isolate. So walang tanker. Up to now wala pang tanker na nakapag-deliver. Ang ilang residente nanlilimusta ng tulong. Pahirapan din ang pag-verify sa aktual na bilang ng mga nasawi at nawawala sa Glan. So yung mga patay nga na natabunan, pinakikiusapan ko lang yung family. Wala na tayo pong magawa kasi wala tayong fuel at saka patay na po yan. So unahin na lang natin mag-clearing ng mga roads para makadaan naman yung mga pagkain natin. Sa ngayon, ginagawa na raw ng lokal na pamahalaan ang makakaya. Hindi po kami okay so far, no? Pero marami kaming pagkain ng i-deliver pero yun nga ang problema namin, hindi passable pa ang mga roads. So we are trying to do our best. Sa tala ng PDRMO sa Sarangani, nasa 28 na nasawi sa lindol, 157 ang sugatan, siyamang nawawala, 743 pamilya ang nananatiling bakwit at 54,000 ang apektadong pamilya. Aabot naman sa 3,567 ang mga nasirang bahay at mga gusali at aabot sa 11,105 ang partially damaged. Sa ngayon, unti-unti nang naibabalik ang supply ng tubig at kuryente sa mga munisipyong sakop na Sarangani, kabilang ang bayan ng Malapatan. Pero nananatili pa rin nasa dilim ang bayan ng Glan, kaya patuloy ang panawagan nilang tulong para agad makabangon. Kapatid para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Marami tayong kapatid ngayon sa Mindanao na nangangailangan pa ng tulong matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Kaugnay niyan makakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. ASEC, magmula po noong Lunes, kumusta na yung relief efforts ng DSWD sa mga apektadong lugar, partikular na nga po sa Sarangani at General Santos City? Cheryl, nagpapatuloy ang humanitarian assistance at disaster response operations ng DSWD. And yan po ay tinitiyak natin na walang delay sa pagpapahatid ng tulong. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 55 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid natin sa mga kababayan natin na naapektuhan. Yan po yung binubuo ng family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, and financial assistance. We've also deployed our mobile command center, our mobile kitchens para may provide po na hot meals sa mga kababayan natin na sa mga evacuation centers. Gayon din po, nakapagpahatid na tayo ng karagdagan pa ng mga family food boxes and mga non-food items dyan naman po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at gayon din sa Glan, Sarangani. And sabi ko nga po, nagpapatuloy pa rin po yung isinasagawa nating pagpapahatid ng tulong. Okay, sabi nyo nga po ay agaran, pero parang ASEC, sabi nyo po worth 55 million, parang medyo may kaliitan pa po yun. Para sa laki ng damage or dami ng pamilyang naapektuhan po. Yes. Matatandaan, Cheryl, na ang unang nagpapahatid kasi ng tulong ay ang mga local government units. Meron din po silang sariling mga relief items na idinidistribute. DSWD comes in to augment their resources. Kaya makikita nyo po na nagpapadala tayo ng mga karagdagang mga food boxes to replenish yung mga nauna na natin na preposition
na ginamit na rin po ng mga local government units na distribute na rin po doon sa kanilang nasasakupan. It might appear small, Miss Cheryl, but actually ito ay katumbas na rin ng marami pong mga family food packs at mga non-food items na naipamahagi natin. Some food items have already reached yung pong mga lugar, halimbawa sa Glan, Sarangani, na nakarating na yung mga karagdagang food boxes, mahigit 20,000 po iyan, and may pasunod pa po na mga additional 60. But these ones have already been brought to the local government unit, and then ito ay i-distribute na rin po ng kanilang lokal na pamahalaan. I'd just like to mention that we were able to ferry these additional food boxes with the help of the Philippine Air Force and the Philippine Coast Guard, na siya namang pong nagdala ng mga karagdagang supply sa mga island municipalities and upland communities. Mayroon na po ba kayong detalye or data kung gaano karaming family food packs ang talaga pong naabot na ng ito pong ibinibigay po ng DSWD? Yeah, actually sa Region 12, of course, this covers General Santos, close to 40,000 family food packs na yung na-distribute natin. Doon naman po sa Region 11, sa Davao Occidental, nasa close to 15,000 family food packs na rin po yung na-distribute natin. This is as of 6 a.m. this morning. Kanina nabanggit ko nakapagpatid na rin tayo ng karagdagang 20,000 family food packs dyan naman po sa Glan, Sarangani, and then more than 7,000 family food packs sa Jose Abad Santos dyan naman sa Davao Occidental. Sa kagaya po sa Glan, Sarangani, I'm not sure if you have an update, ASEC. Kahapon po ay nakausap namin ang aming correspondent doon at may nananatili daw na 8 barangay na isolated. Lilinisin yung kalsada para papunta roon para madaling mahatiran sana o maabot na agad ng tulong, pero umuulan, nagkaka-landslide. Would you know kung naabot na ba itong 8 barangay na ito ng tulong? Well, our regional director, our field office is in close coordination with the local government unit. Ang instruction ni Secretary Rex Gatchalian sa aming pong regional director ay tawagan ang municipal mayor para matiyak na yung mga naipapadala natin ng mga family food packs ay nakakarating doon po sa mga naapektuhan. And kung kinakailangan po ng assistance ay mai-communicate din po sa amin so that we could also work with other government agencies para makapag-provide tayo ng logistical support at maipadala yung pong mga relief items natin dun sa mga areas na hindi pa rin po naaabot. We are closely monitoring the situation. We are helping the local government units para po mai-provide natin yung kaukulang tulong. Again, this is the instruction po kasi ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na lahat ng mga pre-provision goods natin makarating dun sa mga naapektuhan and tiyakin na wala pong maiiwanan dyan po sa Mindanao. Kasi po ngayon lumalabas kagaya ngayon re-report lamang po ng aming mobile journal sa Gensan. Okay, natutulungan or naaabot ng tulong agad ang mga nasa evacuation center. Pero maraming mga kababayan pa rin tayo naghihintay ng tulong along the road sa mga kalsada raw po. Hindi daw sila naaabutan ng tulong. Ngayon kung sabi nyo nga po, maaari naman palang magbigay ng logistical support ang DSWD. Abay, hindi ho ba lumalapit sa inyo ang local government ng Gensan? Kasi nagmi-meeting pa raw po kung paano ipaaabot yung tulong eh. Yes, we are in close coordination with the local government units. Tayo rin ay nagsustrategize ng papaano maipahatid yung tulong dun sa mga iba pa nating mga kababayan. I am certain na inaayos po nag-identify ng strategic location for the distribution. Pwedeng pag-usapan kasi kung dalhin itong mga residents po ay tawagin na lang natin in one distribution site or pumunta doon sa designated evacuation center. Kasi kinakailangang maging maayos, orderly and systematic din yung distribution ng mga family food packs natin. And of course,
may yung pong profiling ng mga local government unit, mahalaga po din kasi iyon dahil monitor din natin at tinitiyak na yung mga tulong na ipapabot natin ay nakakarating talaga dun sa mga apektado. But yes, we're in close coordination with the local government units. We've received all of the requests for augmentation and we're working with them to ensure immediate distribution of these items. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Nagpadala na ng tulong medikal at relief goods ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga nilindol sa South Central Mindanao. 2 malalaking eroplano ng Philippine Air Force ang lumipad mula sa Villamor Air Base na may dalang Charitimba food packs. May laman itong bigas, mga delata, instant noodles at iba pang basic food supplies. May evacuation kits ding pinadala na may kulambo, tuwalya, kumot, unan, mga tsinelas, flashlight at hygiene kits. Bukod sa relief goods, nagpadala rin ng 13 patient transport vehicles o ambulansya ang PCSO sa Mindanao. Manggagaling ang mga ito sa Cebu at tig-2 ang idideploy sa Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao del Norte, habang isa ang ipadadala sa North Cotabato. Tiniyak ng PCSO na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao para sa relief at recovery operations. Kaugnay ng sitwasyon sa General Santos City, makibalita tayo kay Sir Bong Dacera, si DRRMO ng General Santos City. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Bong. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po, Pilipinas. Alright. Can you give us the latest details? Ilan po ang total na kumpirmadong nasawi, nawawala, nasaktan, at pagdating din po sa infrastructure na damages? Okay po. Sa kayon po, Ma'am Cheryl, ay dahan-dahan na pong nanunumbalik po ang sigla ng General Santos. Dahil sa unang-una po, malaki po bahagi ng pagkakaginhawa po nila ay yung pagpapanumbalik na po ng kuryente sa General Santos. Siyempre po, pagka mayroon na po kuryente, mayroon na rin pong tubig. Nasa mahigit 80% na po ang wind power, no? And electric power and then water na po sa General Santos. Sa ngayon po, Madam Cheryl, ang tala po natin ng affected families is 21,211. 21,211. Okay, and then composed of 74,023 individuals. Okay, inside the evacuation center, we have 12,169 families composed of 45,411. Ayun po ang sa atin na... Hello? Opo, go ahead po, Sir Bong. Yun po yung tala natin ng affected families. Doon naman po sa ating list of missing dead and injuries. Doon po sa list of missing po natin, meron po tayong natitirang isa na lamang at malamang po sa araw po na to ay ite-terminate na po natin yung ating search and rescue and retrieval. Kapag po nakita na po o na-recover na po itong nag-iisang natitirang hinahanap pa po. Sa number of deaths naman po, we have a total of 21 individuals po that I confirmed dead in the earthquake incident in General Santos City. Mhm. Yung pagdating po sa tulong, nandoon na po tayo sa sitwasyon ngayon, Sir Bong, na lahat po ng apektadong pamilya, sabi nyo nga ay umaabot sa mahigit 20,000 pamilya na apektuhan nitong lindol, ay naghihintay po ng tulong. Kanina po nakausap po namin yung aming correspondent. At yung sa mga evacuation center, fine, nabibigyan po sila ng tulong, pero marami raw po ang nasa kalsada, naghihintay sa harap ng kanilang mga tahanan
na sana'y maabutan din po sila ng tulong kasi hindi nila maiwan yung kanilang mga bahay. Ang tugon daw ng pamahalaan ng local government, pinagmimitingan pa raw po kung paano yung magiging strategy or sistema sa pagbibigay. Pasensya na po Sir Bong, but Biyernes na po tayo, wala pa rin pong planning, wala pang nailalatag na plano kung paano ma-distribute yung mga pangangailangan po o tulong sa mga kababayan nating nangangailangan? Well, yun pong tulong na yan po, ang instruction po sa atin ng ating mahal na Mayor Lorely Pacquiao ay lahat po bibigyan ng food items. Ayun pong food packs to po. Lahat po. Ang mga qualified po na mga pamilya mabibigyan po yun. Mayroon lang pong konting process doon po sa financial assistance na po may bibigay sa kanila. It will be qualified according to extent of damage po ng kanilang mga pamamahay. Pero po yung mga food items, yung mga family food packs po na galing po sa DSWD, paano po ba yun dinidistribute? Kagaya po doon sa sinasabi sa Barangay Acacia. Abay, huli na po nalaman na grabe din po bala ang tama o epekto sa kanila nitong lindol. Paano po ba ang coordination niya? Naiintindihan ko po yung cash assistance. Maybe it's taking a little time, pero gaano ba kahirap ipamigay yung food packs unless na isolated po itong ilang mga barangay na ito na hindi naman? Opo. In fact po, nakapag-umpisa na po ng distribution po dito sa General Santos. As of yesterday po, nag-umpisa na po yan. And then until today. Wala lamang po ako, hindi pa po nakakarating sa akin yung report. Pero definitely po, nakapag-distribute na po tayo. Ganito po ang ginawang sistema. The distribution po talaga is down to the barangay level. Yung barangay po ang we-withdraw ng goods dito sa ating central distribution center. And then sila na rin po ang naglista doon sa kanilang mga barangay at sila na rin po ang nag-distribute doon sa kanilang mga barangay po. So it's down to the grassroots po talaga ngayon. At sino po yung nagmo-monitor? Siguro po sir, syempre baka lamang po ang nakakarating sa inyo, alam nyo yung sistema na dapat nakuha na yan nung mga barangay captain nila po siguro, ng mga barangay officials para ma-distribute. Baka hindi naman agad-agad na di-distribute or may challenges din po itong mga barangay sa pag-pick up at pagdi-distribute. Sabi po ng DSWD kanina, kausap namin, kung nangangailangan daw po kayo ng logistical support, maipoprovide din naman daw po. Tutulong daw ho ang DSWD. Opo. Meron na pong arrangement dito sa local po, dito sa General Santos City. Doon po sa logistical challenges, yung sa pag-pick up po nitong mga goods na to from the main distribution center. And then going to the barangays. So far po, marami-rami na rin po yung mga barangays na nakakuha na po ng kanilang mga goods mula dito sa central distribution, which is manned by the CSWD po, yung local social welfare and development office. And through the barangay po, yung ating distribution na. Pero wala naman po bang barangay sa Gensa na naapektuhan po logistically, na medyo isolated po, nahirapan pong maabot ng tulong? Well, lahat naman po ng barangay dito sa ating syudad ay accessible naman po. Alright. Well, hanggang kailan po ang target po ng local government na lahat ng barangay ay masigurong makakuha na po ng kanilang mga relief goods at ma-distribute po nila? We were given a target of 3 days po, ma'am. 3 days po. In 3 days time, lahat po ng mga para po sa mga barangay ay mai-distribute na po namin. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Bong Dasera ng CDRRMO Gensang.
Susunod, seguridad sa Senado, todo higpit ngayong araw ng kalayaan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado ngayong Independence Day. Ito ay sa gitna pa rin ng umano'y security threat sa mataas na kapulungan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Kumusta, Merimon, ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado? Cheryl, kanina lamang dumaan dito sa labas ng Senate premises dito sa kabaan ng Jokno Boulevard si NCRPO Police Major General Anthony Aberi na sinasabing generally peaceful daw ang kanilang assessment so far. So dito sa likuran ko, meron silang barricade. Wala naman daw pang info kung meron pang nag-apply for permits pero papayagan naman daw ang mga pupunta dito na magpahayag daw kung ano yung nais nila hanggat hindi raw sila lumalabag sa kahit na anong batas. Yung barricade sa paligid dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard hanggang dun lamang yung limitasyon kung saan pwedeng pumunta ang mga tao o yung mga nais na magprotesta. So far, ang nananatili dito sa paligid ay yung grupo pa rin na nandito mula pa nung araw na nagpakita si Senator Bato de la Rosa. Ito yung mga supporters, si Vice President Sara Duterte, ni na Senator Alan Peter Cayetano. Sila yung mga against the impeachment trial of VP Sara. At ang sinasabi nila, magkakaroon sila ng programa hanggang mamaya pa sa mga susunod na oras tulad ng ginagawa nila sa mga lumipas na araw. Yung ilang mga dumadayo din dito, mga riders, mga motorista na nanggagaling pa sa iba't ibang mga probinsya. Cheryl. Na-validate na ba yung umano'y security threat nga at ano yung kasalukuyang antas ng seguridad sa paligid nito? Cheryl, ayon sa kapulisan, tuloy-tuloy daw yung kanilang validation and siniseryoso daw nila yung kahit na anong threat, lalo't may nakikita rin daw silang post na nagsisirculate online tungkol dito sa security threats. Pero ang sinisiguro naman ngayon ng pulisya ni Police Major General Abirin nga, dito sa paligid ng Senado, tulad ng nakikita nyo sa paligid ko, eto sila mga naka-standby, nasa 1,000 ang deployed sa paligid ngayon, plus yung suporta nitong mga barikada, yung mga may barbed wire, pati yung bakal na yan. Ito yung mag-i-ensure so far na makokontrol kung sakali mang magkakaroon nga ng mga tao dito, plus yung kanilang pagroronda sa paligid sa mga lugar, yung mga sinasabing hahawakan daw o kumbaga magkakaroon ng mga protesta o mga programa. So hindi lang dito sa Senado, maging sa Palasyo raw, sa Malacanang, sa paligid ng Menjola, sa House of Representatives, sa Kamara, doon sa QC. At tinitignan din naman nila kapag dadami raw ang tao sa mga susunod na oras, dadagdagan din daw nila yung kanilang deployment. Bukod dyan, yung Social Welfare Development Office naman ng Pasay nandito rin para raw mag-intervene kung sakali man daw na magkaroon ng mga minor de edad na sumali dito o magkaroon ng kaunting kaguluhan at merong mai-involve na minors, sila raw ang mag-i-intervene dito. Either kukunin daw muna nila, sa kanila raw muna i-hold ng mga ito, kakausapin kung sakali. Pero kung wala naman daw girian na mangyari at mapayapa naman daw na magpa-participate ang mga menor de edad sa gagawing programa dito, hanggang doon lang naman daw yun, kumbaga magbabantay lang sila. So pagkatapos dito, lumibot na sila PM Gen Abirin at ine-ensure naman nila na buong araw nakatutok sila. Yung full alert status nila, ililift daw nila ito tomorrow, pero nakadepende pa rin daw ito sa development sa mga susunod na oras at araw. Cheryl. 2 araw na naka-work from home ang Senado nitong Miyerkules at Huwebes dahil nga sa nasabing security threat. Balik na ba sila sa normal na operasyon sa susunod na linggo? Cheryl, ang sabi dyan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, they are taking it day by day daw. So far kasi yung huling memo niya, yung work from home setup ng mga empleyado ng Senado, kahapon, nung Wednesday at saka kahapon. Ngayon kasi holiday. So ang nangyayari kasi dito, meron silang coordination kasama ang Office of Sergeant at Arms o yung OSAA. Ito yung mga personnel ng seguridad sa loob at labas din ng Senado. At kung sakaling makita na nila na maaari naman nang pumasok muli
kumbaga physically or in person na itong mga empleyado, maglalabas din naman sila ng abiso. Pero kung hindi pa nawawala, itong hindi pa ma-validate or continuing validation nila sa security threats, isa sa kinokonsidera pa rin nila ay yung posibilidad na mag-work from home setup ang mga empleyado. Pero for now, hanggang kahapon lang, yung WFH na setup ng mga empleyado. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Samantala, ginunita rin ang Araw ng Kalayaan sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagkaroon din ng flag raising ceremony at pag-alala ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo sa Baraswain, Malolos, Bulacan. Habang sa Cavite, dumalo ang war veterans sa pagdiriwang. Nag-alay ng bulaklak at nagsagawa rin ng flag raising sa Aguinaldo Shrine. Sa mismong balkonahe ng bahay ng unang Pangulo, si Emilio Aguinaldo ipinroklama ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Kalayaan, kinabukasan at kasaysayan naman ang tema ng selebrasyon ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Binigyang diin nila ang patuloy na serbisyo para mapanatili ang tinatamasa nating kalayaan. Habang sa Lucena, Quezon, pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang selebrasyon. Nagtipon ang mga opisyal ng pamahalaan para bigyang pugay ang mga bayaning Pilipino. Hola mga happy Independence Day. Siyempre, dahil mga journalist tayo, hindi nagsama po sa mga kaganapan ng showbiz Mega Mall po ngayong gabi. With all the film and fashion people. Pero ngayon po nangyayari sa event dito sa Quezon City kung nasaan tayo. But before that, pag-usapan muna natin ang new bombshell in town. Pero na pong tinaguri ang premium crushie ang DMX at anak isa sa mga 90s royalty. Sino siya? Pero bakit sa reward na ito? Go! Tawara na to! Mala hybrid ni Rufa May Quinto at Ivana Alawi. Ganyan ang datingan ng new VMX Premium Crushie na tinayaan ng Viva to be the next VMX Queen at royalty. Siya si Angel Castro. At why not? Royalty din naman ang kanyang mga magulang na sina One News anchor Diego Castro at Good Morning Kapatid host Angela Castro. Support sila, even yung family ni Tita Angel, I call her Tita Angel, they're very, very happy for me. I know him. He's not gonna get mad. He knows it's acting. He knows I'm doing this for my future. He knows, kasi ako medyo matigas ulo ko. Pag may gusto ako, gagawin ko talaga. And my dad is not really that strict. So, he knows it's a job. Pagdating naman sa kanyang biological mom na si Raven Villanueva, dekada na raw nang huli niya itong nakausap. We do not have communication, so I'm just guessing based on what I see online. But I did try reaching out. Kasi wala talaga, baka busy siya. Very expressive at outspoken si Angel, bagay na hindi niya raw nagawa early on sa kanyang karera. Kaya naman na makawala na raw siya sa kanyang old network contract. Sinunggaban na niya ang opportunity nang ma-discover siya ng Viva just recently. The outside people. So I had to be a certain way. Parang feeling ko hindi ako mababash, ganun, whatever. But now I feel like I'm more comfy to be myself and I feel like people will love me more for being myself. Mapaparad na si Angela sa Cream Pie soon sa VMX. Ikaw na lang po, para hindi ako kabahan. Mapapanod na po, simulang bukas sa kauna-unahang long view anthology ng mga ibigay sa ating mga sundalo. At syempre, ito po ang pictures ni Mateo Guricelli, hosted by Second Lieutenant Mateo Guricelli nonetheless. Ang sere na nagsatampok nga ng kwento ng mga sundalo at kanilang karanasan sa paglilingkod sa bayan. At bawat linggo po mga kapatid, tampok sa programa ang iba't-ibang personalidad mula sa hanay ng uniformed personnel. Dahil po ang bahagi ng interview ni One News anchor Cheska Liton kay Second Lieutenant Guricelli. This is a docu-series, so it's different soldiers every single week for a whole season and hopefully the second season, hopefully. But maganda to dahil pinag-usapan talaga natin ang bawat sundalo, ang buhay nila bago sila naging sundalo,
At ngayon na naging sundalo sila, lahat ng mga challenges nila, bakit nila ginagawa ang ginagawa nila. So you get a lot of stories of grit, of wisdom, of patriotism. And may mga kwento dito na sobrang sensitive i-handle dahil ito yung kwento ng buhay talaga. Buhay that was lost in battle or lost in service. So it's an honor and privilege to actually carry these stories and tell these stories to our kababayans. And I need to say thank you to the whole Signal One News team because they're the ones that's driving this vehicle. They're the ones. They're great editors, great storytellers, and I'm very thankful that they chose me to actually tell these stories. So maraming salamat. At eto pa mga kapatid, ahead of their big kapatid debut, dalawang rising star ng Starworks ang nabigyan ng awards sa kakatapos ng 7th Manila International Fashion Week. Yan ay sina Gab Yapos na binigyan po ng Next Generation Screen and Runway Star Award at Linel Navidad na ginawaran naman ng Rising Star in Entertainment and Digital Media Award. Kasama rin po tayo sa pinarangalan dyan bilang Outstanding Showbiz Reporter of the Year. Thank you so much po sa magkilala MIFW. Happy Independence Day siyempre sa lahat ng ating mga kapatid. At abangan niyo po yung mga Starworks artists natin dahil napakaganda po na kanilang inihahanda na show para sa atin lahat. Ibubulong ko soon sa inyo kung ano yun, pero introduction na po. Anyway, yun muna ang latest dito sa Quezon City at sa showbiz. So back to you guys sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.